Hello mga Mars! O nakita nyo, pangbungad kagad yung mukha ni Mars dito. Ang oras ay 5:30 ng madaling araw at nakuha pang mag-video ni Mars bago mag-umpisa sa kanyang pagluluto. Sa video na ito ay mapapanood ninyo yung mga naluto kong ulam na paninda dito sa aking kainan. At habang nanonood kayo ay pakikinggan nyo naman yung aking pasasalamat dahil nagkaroon ako ng 1.5 million views sa dalawang video na magkasunod kong in-upload. May mga video pa ako na umabot ng mga 700k views, 500k views, at magkakasunod nga na marami akong upload na video na malalaki talaga yung views. Kaya naman ang bilis din ng akyat ng aking followers. At buong puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. At eto po palang video na pinapanood ninyo, ito po yung ganap namin nung araw ng Huwebes. At mapapansin nyo dito merong binti na merong gasa. Ito yung aking anak na bunso, yung aking pang-apat na anak. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng kwento kung ano nga ba yung nangyari dito sa binti ng anak ko. Syempre, pagising namin ng umaga, ng mga bandang alas 5 ay nag-umpisa na kami ni Mister sa pag-aasikaso ng aming mga paninda. Mula sa mga panindang almusal, hanggang sa mga lutong ulam. Tapos gumawa pa ako ng order. Meron nga akong tanggap na order sa araw na ito, isang medium mix kakanin at isang medium na pansit canton. Nang matapos ko yung aking mga trabaho, syempre, ang gagawin ko ay magpapahinga. Nakaupo lang yan pero hawak ang cellphone. Nag-i-edit. Biglang dumating yung aking anak galing eskwelahan. Ang suot niyang damit ay naka-pajama at naka-white na blouse. Nirereklamo niya sa akin na siya raw ay nakalmot ng pusa. Yung pusang gala na yun ay nasa loob ng school. Aksidenteng siya ay nabangga ng kapwa estudyante at napunta siya dun sa side na merong pusa at pinagkakalmot siya. Marami nga siyang kalmot ng pusa pero meron talagang isa na napakalalim ng sugat. Pagkakita ko nga, syempre nanay ako. Nervyosa ako kapag mga ganun mga Mars kasi hindi siya simpleng kalmot lang kundi malalang kalmot. Kaya naman pinasamahan ko kagad kay Mister na magpunta sa kung saan pwede magpa-injeksyon na anti-rabies kasi delikado yun mga Mars kahit nakalmot lang. At medyo maiba naman tayo ng konti mga Mars. Sa video ko na ito ay mapapanood ninyo yung paraan ko kung paano ko niluluto yung aking taang sitaw at kalabasa. At kasunod naman ng video na ito ay mapapanood ninyo yung paraan ng pagluluto ko sa adobong pusit. At mabalik tayo sa kwento ko mga Mars. Ayun na nga, sinamahan na nga ni Mister para mabigyan ng gamot sa anti-rabies yung sugat ng anak ko. At nagulat ako dahil napakamahal. Yung binenta ko sa isang buong araw ng pagtitinda ay meron lang natirang kaunti na pang-rolling ko kinabukasan. At yung sumobra ay naipambayad doon sa gamot na kailangan ng anak ko. Alam mo yung disgrasya na hindi mo alam kung kailan darating at nangyari pa dito sa anak ko. Siguro kung sa iba mangyayari yun ay mahihirapan din talaga. Lalo na kung yung tao na nalagay sa ganung sitwasyon ay walang pang-provide na gamot. Kaya naman yung pinagbentahan namin sa araw na ito ay napunta lang doon sa gamot ng aking anak. Ang mahalaga ay meron pa ring natira na puhunan para sa paninda namin kinabukasan ni Mister. Kahit sobrang nakakapagod ang araw na ito at meron pang pangyayari na hindi mo inaasahan. Natarantaman ako at nanerbiyos sa araw na ito kasi nga maaga pa lang nang siya ay nakalmot ng pusa at bandang hapon na nang siya ay mabigyan ng gamot at nang matapos ay naalis na rin yung pag-aalala ko. Kaya naman mahal yung gamot na binayaran ng Mister ko ay hindi na siya nagpunta sa ibang pagamutan na yung iba nga ay libre lang, yung iba naman ay konti lang talaga yung ibabayad mo. At ang sabi pa ni Mister ay pipila ka daw kung gusto mo talaga makamura. At para na din sa kapayapaan ng isip ni Mister ay doon niya dinala sa mahal ang bayad para magamot na kagad si bunso. At yun nga, na-share ko lang naman na dumarating talaga sa buhay ng tao yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Minsan sa mga oras na kung kailan pagod na pagod ka at magugulat ka. Pero dapat uunahin natin bilang isang magulang yung mabuting kapakanan ng ating mga anak. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa panonood.